Sir, kumusta? May communication na kayo kay PRRD? Wala nang... No plans of going sa The Hague. No plans of going. Kaya kung mag-apply ng single visa, kung isyuhan ako, then maybe bago or may pagkakataon before elections, sana makabisita man ako sa kanya. Sir, wala kang concern, baka i-detain ka na dun. Diretso na po. Sige lang, editin mo lang ako. Pagpunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Mag-wig ako, pero di lang ako makilala doon. Booking ka nga. Ha? Kumpiyansa ka. Akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong apro dyan. Tingnan nyo, pag mag-apro na ako, hindi na ako makikilala. Speaking of visa, may US visa ka na ba? US visa, meron, pero nag-expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Since nung 2020, sir, nung kinancel na lang yun. Yung kinancel nila, afterwards, nag-usap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako mag-apply pa ako pa rin yun. Sir, kasi sinasabi niyo rin kanina na dahil may sanctions nga si President Trump, na sanction din yung may-ari ng plane. Meron po ba kayong communications to any of US officials to pursue that suggestion further? Secret. Okay. Okay na po. So kung kayo sa pagpunta sa may plano talaga kayo? Nag-apply ko baka before after elections, bago kung manalo ako, matalo siguro. Hanapang ko pa, mas maganda magbukas ko. Para saan? Baka pwede na makabisita. Pero kung gano'n, ayaw nila magpapari sa investigasyon, then where will that lead us? Constitutional crisis? Wala na. Hindi na kami makapag-perform sa aming mandato, sa aming trabaho sa Senado dahil hindi sila mag-cooperate. Sir, pero yung kanina mga sinasabi po ni Sen. Ivy na yung prosesong ginawa ng PNP dito sa pag-aresto nga po kay former President Duterte, hindi siya kagaya nung proseso nung kayo ay Chief PNP. Parang hindi ganito yung protocols dapat ba na nasusunod? Baliktaran. Dapat, yun nga. From the start pa lang, mali na yung ginawa nila, di ba? Binirate nila yung constitution, binirate ang mga batas. At yung mga, the usual, the normal process, wherein dapat ang requesting party ang magsundo, kumuha dito sa pinapa-aresto na tao, kabaligtaran. Sa atin, tayo pa mismo. Tayo nag-aresto, tayo pa naghati doon sa ICC. This is very kabaligtaran. Sabi nila, Interpol ang nagbigay ng diffusion. Ito yung overladan sa Interpol. Bakit sa ICC? Sabi nila, hindi na recommend sa ICC. Bakit di na dinalo sa dahil? Dapat dito sa Interpol. Sino ba ng ICB dito? International Criminal NCB, National Criminal Bureau ng Interpol, di ba? PNP, NBI, saka yung PCTC, kasama doon. Dapat doon nag-over. Bakit nahinti doon sa ICC? Sir, sa tingin niyo yung mga opisyal ng PNP particularly na meron nga pong kinalaman dito, possible ba may liability sila? Makaharap sa ano pang kaso? Anong klaseng kaso? Ano kalabasan? Di ba kidnapping yun? Kidnapping yun. Ano sa legal basis? Sa pag-aresto. Sir, balikan ko lang kanina yung may na-mention si Senator Ivy na may mga evidence daw po na nakuha from PNP na yun yung ginamit sa arrest warrant ni Pangulong Duterte. Meron daw pong mga evidence na na-hand over yung PNP sa ICC na ginamit sa arrest warrant. Sir, wala po bang nagtimbre sa inyo o may info kayo kung sino yung mga personnel na maaring tumulong mula sa kamprang sa ICC? Ayaw ko lang sabihin dahil yung mga informant ko sa loob ng PNP kawawarin. Sila rin ang mamalasin.
Pero yung mga tao niya, nagtitimpi na yan, nagtitimpi na yan. Pero sir, kailan po kayo tinimbrehan nung pagbibigay ng evidence or ng mga documents from PNP? Noon pa, kaya nga hindi ko naniniwala na walang kooperasyon na ginawa ang gobyernong ito sa ginawang investigasyon ng ICC. Deny sila ng deny, pero pang-ilalim, ginagawa nila yung kooperasyon. Kaya sinabi na ni Senator Alvin, di ba? Saan hinausong mga taga-ICC? Sa, ano yun? Sa Midas. Raffles, Midas Hotel, Devon Hotel, at whose expense? Ano yung natin kung at whose expense yun? Sino nakakomodate sa kanila? Diba, gobyerno rin natin. Sir, sorry sir, late po. Sir, may information about your warrant. Wala akong informasyon. Bahala na. Kung merong warrant, sige. Tingnan natin. Nakakakampanya ka ba dito sa Luzon, sir? Nakakakampanya ka dito sa Luzon? Or more on Kung nagkakampanya Mindanao? ako, Hindi limited Ha? ang inyong walang limit. Kung saan may imbitasyon, doon ako. Nagkataon lang na marami kong tawag sa akin ng mga mayor sa Mindanao at saka sa Visayas. So, nandun ako sa imbitasyon nila. Punta ko sila. Sir, nagpre-prepare po ba kayo whenever may warrant, like may legal team na kayo na namamata, parang nag-filler na kayo sa mga abogado? Meron na. Naghahanda tayo. Yung ginawa nga natin na petition sa Supreme Court, di ba? Pending pa. Hintay natin yun. That's one of my preparations. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. Kung meron nga pong warrant, sir, how do you plan to confront it? Pupunta po ba kayo or lalabanan nyo rin sa court? You will assert na dalhin kayo sa As I have said, hindi ko nirecognize yung jurisdiction ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court o galing sa RTC, respetuhin ko yan. Pero kung galing sa ICC, So same yung stand nyo, sir? ha? Same lang yung stand nyo? If it's coming from Yes. ICC, well, No. hindi. Kung kami from ICC, hindi ko nirecognize yan. Alright. Sir, kumusta, sir? Sir, kumusta? May communication na kayo kay PRID? Wala nang... No plans of going sa The Hague? Ha? No plans of going? Kaya kung mag-apply ng single visa, kung isyuhan ako, then maybe bago, or kung may pagkakataon, before elections, sana makabisita man ako sa kanya. Sir, wala kang concern, baka i-detain ka na dun. Diretso na po. Sige lang, editin mo lang ako. Pag pupunta ako doon sa dahig, mag-wig ako. Mag-wig ako para di na ako makilala doon. Ha? Kumpiyansa ka. Akala mo isa lang wig ko. Meron pa akong afro dyan. Tingnan nyo pag mag-afro na ako. Hindi na ako makikilala. Speaking of visa, may US visa ka na ba? US visa, meron. Pero nag-expire na. Hindi pa ako nagpa-renew. Since nung 2020, sir, nung kinancel na lang yun. Yung kinancel nila, afterwards, nag-usap si Presidente Duterte at si President Trump, binalik yung visa ko. Pero hindi ako nakabiyahe after that hanggang sa nag-expire na lang at hindi pa ako mag-apply pa ako pa rin yan. Sir, kasi nasabi niyo rin kanina na dahil may sanctions nga si President Trump, na sanction din yung may-ari ng plane. Meron po ba kayong communications to any of US officials to pursue that suggestion further? Secret. Okay. Secret. Okay na po. So kung kayo sa pagpunta sa Hague, may plano talaga kayo? Oo, nag-apply ko baka before after elections bago kung manalo ako matalo siguro hanapang lupa mas maganda magbakas Para saan? baka pwede ka makabisita. Sir, camera po. Sir, last na lang, reaction kay Attorney Roque kasi sabi niya matagal naman na daw niyang winarn si PRRD sa ICC pero wala daw sumeryoso sa kanya among the close circle of President Duterte. Ay, sundin natin pero kami ni Harry Roque nag-uusap ko naman kami tungkol dyan. I was taking his advices seriously.
Okay. nakikinig naman ako sa kanya. Thank you. So ayan mga kababayan, magre-react po tayo dito sa video clip na nakuha natin kay Senator Bato de la Rosa, no? Siya po ay na ambush interview ng ating mga kababayang mainstream media diyan po sa Senate. At ayan nga po, na tanong kaya Senator Bato kung siya po ay may pangamba or pag-aalala, no, dahil nga po dito sa usap-usapan na warrant of arrest para sa kanya. Naitanong din po sa kanya mga kababayan ng ilang reporters kung may plano nga siyang pumunta sa Dahig sa Netherlands para bisitahin nga po to si dating Pangulong Duterte. At sinabi niya naman na nasa plano niya ito na siguro bago or pagtapos ng eleksyon ay makabisita po siya sa kanyang dating kasama sa gobyerno, ang dating Pangulong Duterte. At alam naman po natin na si Senator Bato ay matagal na pong kaalyado po ni dating Pangulong Duterte. At siya po ay kasama sa mga senador na inendorso po ng ating dating Pangulong Duterte, no? At si Senator Bato nga po ay tumatakbo ngayon bilang senador ulit. Okay, parang re-electionist po siya ng pagiging senador. At kasama po si Senator Bongo na tumatakbo din. So sila po yung mga nasa ilalim ng Team Duterte. Sila pong mga talagang pinoroklama o opisyal na pinoroklaim ni dating Pangulong Duterte na maging senador or kabahagi under po ni dating Pangulo, no? At ito namang pinapakita ko dati na video mga kababayan ay ang peace walk o yung unity walk ng INC na peace rally na isagawa po dyan sa Quirino Grandstand, no? At personal nga pong bumisita si Senator Bato de la Rosa dito sa panawagan po ng ating mga kapatid sa INC na ano sila, no, to impeachment at tutukan yung totoong problema po ng Pilipinas. Yun ay ang kagutuman, kahirapan, yung mga korupsyon. Yan yung dapat nating tutukan. So, ay mga kababayan, hanggang dito na lang muna at abangan po natin yung mga susunod na mangyayari dito po sa talagang napapanahong issue ng ating bansa. Please comment down below kung may mga opinion kayo at ating talakayin yan dito sa ating comment section. Kung may mga tanong kayo, ano yung mga opinion ninyo sa inyong mga napanood at narinig. Okay, so maraming salamat mga kababayan at kita-kits ulit sa susunod na update. God bless!